Kumusta kayo lahat yan. Magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi. Ano nang nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee? Bakit wala pa rin natutukoy ng mga malalaking tao mula nung magsagawa sila ng investigation? Patungkol sa flood control issue. Panoorin po natin sa video ito, reaksyon ni Senador Rodante Marcoleta sa chairman na si Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee. Question po Senador Dante Marcoleta ang pamumuno ni Senador Pampilo Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee dahil sa pagkakaantala at tila paglilihis ng investigasyon sa anomalya ng flood control projects. Bumuelta naman si Senador Lacson sa pamamagitan ng mga personal na pag-atake kay Senador Marcoleta. Ibabalita po yan ni Mar Gabriel. Mar? Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Yan ang isa sa mga tanong ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech kung saan kinwestiyon niya ang pamumuno ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee dahil sa pagkaantala ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Senator Marcoleta, 7 buwan na mula nang simula ng BRC ang investigasyon, pero hanggang sa ngayon, wala pa ring natutukoy na mga malalaking personalidad na dapat managot sa malawakang korupsyon. Halata naman kasi na may pinagtatakpan. Pag tinatalakay ni Senador Rodante Marcoleta, tinitira siya ng personal. Diba? Tuloy natin yung video. Sabi ni Marcoleta, kapansin-pansin na nahihinto at nalilihis ang direksyon ng investigasyon tuwing nababanggit ang pangalan ng matataas na opisyal, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin daw ipinatatawag sa investigasyon ang mga personalidad na nabanggit ng ilang resource person gaya ni na Yusek Jojo Cadiz, Yusek Adrian Bersamin at dating Executive Secretary Lucas Bersamin na maaari daw direktang mag-ugnay sa matataas na opisyal. Ang dami pong dapat inimbitahan upang linawin at maimbestigahan ang bagay na ito. Sa Yusek Jojo Cadiz at ang kanyang driver, ang mga opisyalis ng korporasyon na may-ari raw ng bahay, si Nelson Go na dami raw ni Martin Romualdez sa nasabing korporasyon, ang security agency na bantay sa nasabing lugar upang makuha ang logbook ng pagpasok at paglabas ng mga sasakyan noong December 2 at December 5, 2025, o kaya ang CCTV footages para makilalang ganap ang mga sasakyan at drivers. Binaliwala rin daw ang testimonya ng 18 dating mga sundalo na naging tauhan ni former Congressman Zaldico na umamin na nautusan silang maghatid ng male-maletang pera sa ilang personalidad kabilang sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Sa halip na ipatawag sa investigasyon para diretsahang tanungin, mismo ang chairman ng BRC na si Senator Lacson ang unang kumwestiyon at nagpahayag ng alinlangan sa mga sundalo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipigat na lamang ang mata sa iba? Naghanap po ng kasagutan ng mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Bumuelta naman si Senator Lacson sa mga banat ni Marcoleta sa pamamagitan ng pagtawag sa senador na pabida, ipokrito at obses sa isyu ng West Philippine Sea, restitution at sa Blue Ribbon Committee.
Nagsimula raw si Marcoleta na magtanim ng galit sa kanya simula nang masupalpal niya ito sa isyu ng impeachment ni VP Sara Duterte. Personal ang mga naging banat ni Lacson kay Marcoleta, kasama na ang umano'y tila pag-aabogado nito sa mga diskaya. Iniugnay niya ito sa trabaho ng may bahay ni Marcoleta sa insurance company na umano'y konektado sa mag-asawang diskaya. Inungkat niya rin ang umano'y hindi pagdideklara ni Marcoleta sa pangalan ng kanyang mga campaign contributor sa kanyang sosye na isinumite sa COMELEC. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado, na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Ipinakita rin ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta kaugnay sa Kalayaan Island Group na tila kapareho daw ng laman ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Sa interpelasyon ni Marcoleta, iginiit nito na hindi sinagot ni Lacson punto por punto ang kanya mga tanong sa privilege speech. Puro personal na atake daw ang binitawan ng senador. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ang asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Ang nilalaman ng privilege speech ninyo puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin. May tuwid ang lahat ng katiwalian. Kung meron po siya may pakita sa akin, doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin, bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Samantala, agad namang sinuspinde ni Senate President Vicente Soto III ang kanilang sesyon nang mapunta na sa ibang topic ang debate ng dalawang senador. Nakakadismaya si Lacson. Yan ang totoo.